Kapag may fiesta sa bahay ni Juan, hindi mawawala ang magarbong handaan at kabi-kabilang kasiyahan. Hindi rin makukumpleto ang pista kung walang perya. Ang perya ay nagsimula syempre noong nauso din ang mga pista dito. At lumaki na lang, naging mas carnival ang style, mas circus ang dating noong lumaki at lumawak at pumatok nga ang Manila Carnival style rendition ng American occupation. Pero ang grupong ito mula Cebu, hindi na raw naghihintay ng fiesta para magpasaya ng iba. Dahil anytime, anywhere, kumakasa silang umarangkada gamit ang isang gulong. Ang mga siklistang ito hindi sa kalsada pumapadyak, kundi nagpapasirko-sirko sa ere. Wala masyadong naisulat sa definitibong pinanggalingan ng unicycle. Pero ang isang educated guess, kumbaga, ay nadala na lang siguro ng impluensya ng Amerikanong okupasyon dito. Pinaniniwala ang nagsimula ang paggamit ng unicycle o bisikletang iisa ang gulong noong ika-19 na siglo. Mula sa ebolusyon ng bisikleta, nauso kasi noon ang penny farthing o yung bisikletang may dambuhalang gulong sa harap, hanggang ang unicycle mas tinangkilik sa circus. Dahil kailangan ng tamang balanse at koordinasyon upang masakyan. Mabilis itong naging acts of skill o simbolo ng pambihirang husay sa pagtatanghal. Ang mapang-aliw na gulong na yan, patuloy na pinapadyak ng 28 taong gulang nating ka-wonder na si Reynaldo. Miyembro ng RM Cebu Acrobatics Performance Services. Bata pa lang daw siya sa unicycle na umikot ang kanyang pangarap. Nung bata ko, may kapitbahay kami na nagdala ng acrobatics doon sa aming barangay. Nakita ko kung gaano sila kagaling at kasaya pag nag-acrobat sila. Kaya nakita ko sa sarili ko na gusto kong gayahin ang ganitong acrobatics yun. Nag-edad ako ng 15 na sumama na ako sa kanila doon sa Cebu. Kaya sa edad na 15, sumabak na siya sa pagsasanay sa ilalim ng RM Cebu Acrobats hanggang naging professional performer sa edad na 18. Dahil selyado na ang husay ni Reynolds sa unicycling, ang pinakamataas na unicycle na umabot lang naman ng 12 talampakan ang minamaniobra niya. Matapos magpaikot-ikot ni Reynolds habang nasa tuktok ng gulong, pumidal ng iisang paa, kaya rin niya maglaro ng basketball at tumawid sa mga bloke. Pero kung di pa rin kayo napabilib ni Reynolds, kapit na sa kanyang susunod na buwis buhay act sa ibabaw ng isang manipis na wire. Tunan ko po ang mga tricks ng unicycle, yung one leg pedal, dapat balanse lang yung katawan. At may isang araw na na-injured ako, hindi ako nakasali sa kanila ng isang buwan kasi namaga yung pako, nahulog ako sa 12 feet. Ang hindi ka naman stop na plin. Masakit man sa katawan at araw-araw sumasabak sa peligro, wala na raw titindi pa. Sakit na mapalayo sa minamahal. Nitong nakaraang taon lang kasi, ikinasal siya sa kanyang nobya. Pero dahil kailangan niyang mag-perform sa iba't ibang lugar, napalayo siya sa kanyang kabiyak. Bihira lang ako makauwi sa amin na mga almost 2 months, 1 month, ganyan. Kasi palipat-lipat kami ng ibang lugar kung saan kami destino. Para masustentuhan ang pamilya at kumita ng extra habang naghihintay ng pagtatanghal, sumasideline din si Reynolds bilang construction worker. Isa po akong mason, panday. Doon po ako nagtatrabaho hanggat wala pang show. Natsyempuhan namin ang isang pagtatanghal ni Reynolds. Ang tahimik na araw sa bayan ng Duangan Esperanza sa Agusan del Sur. Nabulabog pagpasok pa lang ng RM Cebu Acrobatics.
Pero ang talagang hinangaan ng marami ang makapigil hiningang pagpadyak ni Reynold. Natatakot kami sir kay, ang taas. Hindi namin kaya. Masaya. Tapos mayroong kaba-kaba ng puso. Tinodo pa ni Reynold ang kanyang performance, kaya hindi na nagkamayaw ang mga nanonood. Mahusay Reynold. Hindi malayo mag-iisa kang alamat sa pagpapasaya ng maraming tao. Basta ang bilin namin sa iyo, ingat lang palagi. Masasabi ko lang po sa aming show, kapag nagpe-perform na po kami, basta may hiyawan at palakpakan ng mga tao, talagang yung feeling namin ay talagang nag-i-enjoy kami at ang sarap sa pakiramdam na may mga tao na natutuwa at nasisiyahan sa aming palabas, nalilimutan yung kanilang mga problema, talagang mag-i-enjoy sila hanggang sa kanilang pag-uwi. Sa bawat pag-ikot ng kanyang gulong, hindi lang aliw ang ibinibigay ni Reynold, kundi inspirasyon sa bawat Juan na patuloy na bumabalanse sa mga hamon ng buhay. Nakakita ka na ba ng ganitong klase na estatwa? Mga galaw ayos to 50 pesos. Nakapaghinulugan ng pera Wow! Danceries! Uy, tila nagkakabuhay. ₱100. Yun! Tumodo! At habang palaki ng palaki ang binibigay na pera, nagpapakitang gilas na rin. Ano kaya gagawin niya sa ₱500? Pwede ko na kaya siya makausap? Ang living statue na yan, gimmick pala para kumita ng marangal. Ano pangalan mo? Ikaw si Silverman. Uy, Silverman. Kamusta ka? Kamusta ka? Ako nga pala si Empoy ng I Wonder. Ano case? Wait lang. For today's video, aliw raw si Silverman ng mga gumagala sa mall. Matagal mo ng trabaho to? Pahirap work mo. Opo eh, pero masaya po. Itong suot mo na yan, mainit ba yan? Hindi naman po, sakto lang. Ang tao sa likod ni Silverman, ang 31 anyos na si Jasly. Hindi raw papetiks-petiks lang ang kanyang hanap buhay, na ang puhunan ang kanyang The Moves. Sa bawat hulog kasi ng barya, sinusuklian yon ni Jasly ng good vibes. Kaya ko kaya ang gimmick ni Jasly? Pwede mo ba ako turuan ng mga moves mo? Sige nga. Wait lang. Ano nasa bibig mo? Magic candy. Okay. 1, 2. Wow, parang robot Nayumahin ako sa'yo. Ang special performance ni Jasly, tinatawag na mime o miming. Sa mime artist po kasi ma'am yung mahilig po silang magganon, parang nag-i-illusion po sila ng mga bagay po. Then sa human statue naman po, isa po siyang estatwa po na hindi po siya gumagalaw po. Gagalaw lang po kami ma'am kapag kahinulugan po kami ng barya po ma'am. Pero depende rin po sa amin ma'am pagka gusto po namin gumalaw po. Nagmula ang konsepto ng mime sa ancient Greece at Rome noong 450 BC.
At ginagamit ito ng bansang Italia sa pagpapakilala ng silent theater. Nauso naman ang miming dito sa atin noong 20th century. Dala ng impluensya mula sa European mime. Ang mime performance kasi, ang paggaya, ang pagkopya ay natural sa lahat ng tao. Ito ay isang paraan ng pagkukwento na hindi gumagamit ng pananalita.